Good day! Sa first video natin, ipapakita ko ang isang sample electrical plan at ano-ano ang mga bahagi na kailangan ay nandoon sa inyong electrical plan para maaprobahan ito sa inyong Office of the Building Official. Sana ay may makuha kayo sa video na ito. Ang unang bahagi ay ang general notes. Dito nilalagay ng designer ang supplemental data ng specifications para sa mga contractor or electrician na gagawa nito. Sa mga susunod na video ay ituturo natin kung paano ang pag-modify ng detalye ng general notes na hindi labag sa Philippine Electrical Code. Ang ikalawang bahagi ay ang abbreviation. Ang wire schedule naman ay optional at madalas kong nilalagay sa design kung maraming wire sizes ang involved sa plano. Ang ikatlong bahagi naman ay ang site plan. Dito makikita ang lokasyon ng project. Ang ikaapat naman na bahagi ay ang lighting plan. Dito nakalagay ang circuit ng bawat ilaw, pati ang switching detail kung saang switch ito connected. Ang ikalimang bahagi ay ang power layout. Dito makikita ang lokasyon ng mga outlet, panel board at ang circuits. Nasa gilid ko naman inilagay ang legends and symbols. Sa parehong lighting and power layout ay nilagyan ko ng legends and symbols para makita agad ang kahulugan ng mga symbols sa parehong page. Ang ika-6 at ika-7 naman na bahagi ay ang single line diagram at schedule of load. Ika-8 na bahagi ay ang fault current analysis at ang diagram. Ang pinakahuli naman na kailangan meron ng inyong electrical plan ay ang voltage drop calculation at diagram nito. Bilang designer, meron din akong inilagay na mga installation details or miscellaneous details na makakatulong sa contractor. Ito po ang lahat ng bahagi na kailangan ay naroon sa inyong electrical plan. Ibabahagi ko rin ang mga sample plans at format ko para makatulong sa inyong pag-aaral o pagdidesign. I check nyo lang ang link sa baba.